Hallelujah. Mga minamahal, tayong lahat muli dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos. Minamahal, mag-iibaling ko dahil inyong idalangin. Hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa umagang ito. Dakilang Diyos, pinagkalubos sa amin, O Diyos, ang aming masiglang katawan, malapay ng gising na diwa. O Diyos, sa buong magdamag na ito, mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami maging sa iyong matamis na presensya. Dakilang Diyos, pinagkaloob sa amin ang banalan sa mga makalangit na awitin, mga patutuo ng iyong mga anak. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon, tinipon po ninyong mga anak, mahal na Panginoon, sa umagang ito upang iyong pagpalain. Ang banal minsan pa sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, maamin kanawa. Mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Hallelujah. Muli mong lang isa na yung mga salita mong banal. Lord God, make them believe in the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness right now and believe and doubt. Hindrances cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga mahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagong lahat mga kapatid ko ay nais ko magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong napakabait na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagmamahal na Diyos. Amen. Hallelujah. And I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord, may mahal, at ang kanilang anointed preaching and teaching natin beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, may mahal ang kanilang beloved children, the whole Almeida family. Nais ko magpaabot ng aking pagbati, magandang umaga. May mahal maging sa lahat ng ating mga preachers, ating mga workers, sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran, may mahal mga bisita, mga kapatid sa umagang ito, ating mga viewers. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid, at tayo mga mahal ay dumako sa ating pong aralin. Sa umagang ito mga mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal, sapagkat alam niyo po sa ating bansa mga kapatid ay pinakamahaba yata yung pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Amen. Pagdating po ng Ber, mga mahal, September mga kapatid, masaya na po tayo at na mga minamahal sapagkat ang Kapaskuhan ay lalo sa mga mananampalataya, mga minamahal ay tuwan-tuwa na po tayo sapagkat ramdam natin na merong isang sanggol na isinilang. Hindi man December 25 ang sinabi ng Bible, pero mga minamahal, hindi mapasubalian mga kapatid na merong isinilang na sanggol para magdala ng kaligtasan sa ating lahat. Amen po ba? Lahat magsabing praise the Lord mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon mga minamahal. At actually mga kapatid ko, pagpasok po ng January ay marami pong mga nanghihinayang na mga tao sapagkat 11 months nating mga minamahal hihintayin tapos isang araw lang matapos na. Amen ba? Ganon tayo kasabik. Amen ba? Mga mahal. Praise God. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya naman mga mahal, ang ating bansa mga kapatid ko itinaguri ang the only Christian country in Asia. Amen. Amen. Dahil mga minamahal, madali tayong maniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay dito rin hinirang, mga minamahal, ang kanyang propeta. Mga minamahal ko, sa katauhan po natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Purihin natin mahal ang Panginoon. Kaya buksan natin ang ating mga Bible, mga minamahal sa ating aralin sa umagang ito, mga kapatid. Luke chapter 1, verse 30. Isunod po natin ang Matthew chapter 1, verse 20. Ngayon ma, 1:20 lang ng Matthew. Ang Luke chapter 1 verse 30 muna tayo. Kasunod po ay Matthew 1:20. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 30. At sinabi sa kaniya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Amen. Matthew chapter 1 verse 20. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya, amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Lahat muna magsabing praise the Lord mga kapatid.
Praise God. Mga mahal, akala ko po ay kaunti lang ang dumalo sa ating overnight. Napakarami pala natin sa umagang ito. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Thank you so much, dearest Jesus. Mga minamahal, tayo po mga kapatid ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil sa mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Mga minamahal ay patuloy na nagkakaroon po ng eagerness sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Sign yan, mga minamahal, malapit nang babalik talaga ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nire-revive niya na, mga kapatid ko, yung mga kapatid natin, inihahanda. Amen po ba? Praise God. Mga mahal, tiyak, mga kapatid, ang kaligtasan sa ating balalagawain. Mga mahal, tiyak, mga kapatid ko, ang buhay na wala hanggang sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Luke chapter 1 verse 30, dito natin hanguin, mga mahal, ang ating title. At sa Matthew chapter 1 verse 20, Luke 1:30, the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Matthew 1:20, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Amen. Title po natin, Fear Not. Amen po. Huwag kang matakot. Amen. Praise God. Huwag kang matakot. Ngayon mahal, marami pong ngayon po ipapasok ang bagong taon mga kapatid. Marami na namang nangangamba. Maraming nababalisa. Ngayon mahal, marami na namang stress. Sapagkat ano naman, ngayon mahal, ang haharapin natin sa bagong taon mga kapatid. Lalo na sa mga hindi nananampalataya, hindi po naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Mga mahal, naroon po yung pag-aalala, pagkabalisa, mga kapatid, sapagkat mga minamahal, hindi nga po natin alam, mga kapatid, ang 2025, kung ano po mga mahal ang magiging resulta. Hindi natin alam, baka dito na babalik ang mahal na Panginoon. Hindi natin alam, baka hindi na natin muling may pagdidiwang ang Kapaskuhan ng 2025, mag-rapture na. Amen po. Sapagkat walang sinabing petsa, buwan, may mahal na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Basta sinabi ng dakilang Diyos, watch and pray. Amen? Anytime now, mga mahal, darating ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Sapagkat wala na pong mahihintay yung sign, mga minamahal. Para tanda, mga kapatid, malapit ng babalik ang mahal na Panginoon. Lahat po ng tandang malapit na pagbabalik ng dakilang Diyos, nangyari ng lahat. Ang hindi na lang nangyari yung kanyang pagbabalik. Amen? Praise God, mga minamahal. Fear not, mga kapatid ko. Yung mensaheng ito, mga minamahal na ating nabasa kanina, ito po'y pinadala ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga angel para sa mga tao, mga kapatid ko. Good tiding ang tawag dito, mga minamahal. At ang isa po sa ministry, mga minamahal, ng angel, mga kapatid, ay magbigay po ng mensahe sa tao. Mga minamahal. Ang dakilang Diyos ay nag-uutos po sa kanyang mga angels sa dalawang mahalagang bagay po. Ang una po ay pinadadala ng dakilang Diyos yung kanyang mga anghel sa lupa para pumuksa. Katulad po ng Sodom at Gomorrah. Sabi ng Genesis chapter 13 verse 13, But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful before the Lord. Mga minamahal. Amen. Sa sobrang kasalanan ng mga tao ng Sodom at Gomorrah, mga kapatid ko, ginunaw ng dakilang Diyos ng apoy ang lugar na yan, mga kapatid. Pangalawa po, mga mahal, pinadadala ng dakilang Diyos ang kanyang mga angels para magbigay po ng proteksyon sa kanyang mga anak. Amen. Ito po ang maganda rito. Psalms chapter 91 po, basahin natin. Verse 10 hanggang 12, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, versikulo 10 hanggang 11. 10 hanggang 12, amen. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Amen. Sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Thank you, Lord. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.
Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. No evil shall befall you, sabi ng Bible, nor shall any plagues come near your dwelling. Sa 11, mga mahal, ang ganda nito. For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways, mga minamahal. Magbibilin siya ng kanyang mga anghel upang ingatan ka, upang gabayan ka. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ang tanong, mga minamahal, bakit ang dami kong napagdaan ng mga trahedya nung ako'y bata pa? Ang dami kong napagdaan ng mga aksidente nung ako'y wala pa sa Jesus Miracle Crusade. Bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Mga mahal. Bakit, mga kapatid? Ang sagot, dahil may angel na pinadadalang dakilang Diyos sa iyong harapan, mga mahal. Kahit hindi mo pa nakilala ang mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat may plano ang Diyos na maganda sa iyong buhay. Amen? At ang mga angels, mga minamahal na yan yung mga active pa rin hanggang ngayon, mga kapatid ko. Praise God. At pangatlo, mga mahal, ang trabaho ng angel ay magdala ng mabuting balita sa tao, mga kapatid. Nagdadala sila ng mabuting balita, mga minamahal. Luke chapter 2, verse 1 hanggang verse 11 hanggang 14, mga mahal. Luke chapter 2, verse 11 hanggang 14. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 14. Sapagkat pinanak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo ay magiging pinakatanda, masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos. Amen. At nagsabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nang kausapin po ng angel, mga mahal, si Mary, ang sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, through the angels, mga kapatid, maglilihi ka, Mary. At ang pangalan, ang magiging anak mo'y pangalan ni Jesus, mga mahal. Pagkatapos sinabi ng angel, fear not. Fear not, Mary. Mapapansin natin doon, bago sinabi ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, bago mangyari yung sinabi ng mga anghel sa pagsilang ng sanggol, mga mahal, pinapaunang sinasabi ng mga angel kay Mary, do not be afraid, sabi niya. Huwag ka matakot, Mary. Maglilihi ka. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, matalino ang dakilang Diyos, mga mahal. Alam po ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. Whether you like it or not, mga mahal, sooner or later, mga kapatid, may darating na takot sa iyo. Amen. May darating na takot sa atin. Bago pa man mangyari yan, mga minamahal, mga kapatid ko, atin pong tandaan ang ating pag-aaral ngayon. Fear not. Amen. Fear not. Purihin ang mahal Panginoon. Huwag kang matakot, sabi ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ang dakilang Diyos natin ay sinilang, mga minamahal ko, sa sabsaban. Praise the Lord. To be our Redeemer. Amen. Ating proteksyon yan, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pabayaan. Kaya, mga minamahal, ang Pasko po, mga kapatid ko, ay panahon po ng kasayahan. Pero paano tayo magagalak, mga minamahal, sa Kapaskuhan kung hindi tayo maglilingkod sa dakilang Diyos? Amen ba? Kapag hindi ka naglingkod sa ating mahal na Panginoon, anong proteksyon meron tayo? Anong gabay ng dakilang Diyos meron tayo, mga mahal? Mapupuno ng takot yung ating mga puso. Amen? Ang puso ng tao, mga minamahal, meron pong yung kabiguan to 2024, kaya takot harapin yung bagong taon. Ano na naman, mga minamahal, ang darating. Amen? Merong yung kamatayan, mga kapatid, kanina lamang, ay meron pong paabot ng prayer request, mga kapatid ko, dito sa ating lugar. Mga mahal, taga Manila sila, mga kapatid ko. Ang nasa ICU, mga mahal, yung kanyang ate. Yung asawa ng kanyang ate, last month lang namatay, mga minamahal, yung husband. Mga kapatid, ngayon, wala na ring buhay, yung kanyang ate. Binawian na rin ang buhay, mga mahal, hindi po na-overcome, mga kapatid ko, yung kamatayan.
Paskong Pasko, mga minamahal, napaka-hapdi ng naranasan, mga minamahal, ng ilan nating mga kapatiran, mga kapatid. Alam niyo, mga minamahal, dumarating man yan, failure, death, mga minamahal, rejection, loneliness, misery, mga minamahal, paghihirap, disappointment, mga minamahal, pain, masakit, mga minamahal sa damdamin. Mga kapatid, fear not. Yan ang sinasabi ng Bible. Kailanman hindi tayo iiwanan ng mahal na Panginoon. Amen. Ano bang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo ng mahal na Panginoon? Wala. Amen. Kagutuman, tabak, kahubaran, mga minamahal, pag-uusig, mga kapatid. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Basahin natin muna, minamahal, dagdag natin ito. Romans chapter 8, verse 35 hanggang 39, minamahal. Dito po sa aklat ng Romans, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutuman o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Kayang nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga bagay, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Napakagandang talata, mga kapatid ko. Amen. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Kapag may pagsubok, may pagpapala. Kapag pinasinusubukan mo mahal, pagkatapos niyan, pagpapala yan, mga kapatid ko. Kaya nga may Christmas. Kaya may Christmas, may pagsilang ng sanggol. Kaya sinilang ang Savior natin para alisin ng dakilang Diyos yung takot sa puso natin. Amen. Alam niyo, mga minamahal, hindi tayo totoong magiging masaya, mga kapatid ko, kung hindi tayo makakalaya sa takot. Makakalaya ka lang sa takot, mga minamahal, kapag natutunan mong paglingkuran ang dakilang Diyos natin. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, pag-usapan natin yung pagkatakot po ni Mary. At yung mga shepherd, mga minamahal, doon po sa pagsilang ng sanggol, mga kapatid ko. Meron din silang takot mga kapatid. Tingnan natin. May aral tayong makukuha rito, mga mahal. Ano pong epekto kapag ang pagkatakot ay nasa puso ng tao po? Mga mahal, sa Luke chapter 1 verse 30 and 31, sabi rito, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Si Mary, mga minamahal, natakot siya. Bakit? Kasi paano niya ipapaliwanag sa mga tao na hindi siya nakakakilala ng lalaki pero nagbuntis siya? May takot siya sa puso. Sigurado po, hindi maniniwala yung mga tao sa kanya kasi imposible yun Amen po ba? Sa buhay po natin, mga kapatid, maraming Kristiyano po ang hindi magamit-gamit ng dakilang Diyos sapagkat opinion po nila yung sinasabi ng tao, hindi sinasabi ng Diyos. Mas mga minamahal nangingibabaw sa kanila yung sinasabi ng tao, hindi sinasabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Hindi nila iniisip, mga minamahal, yung pribilehiyong gagamitin ka ng dakilang Diyos sa gawain niya. Sabi ng Bible, mga minamahal, Luke 1:38, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me. Sabi niya, according to thy words. Tignan natin sa Tagalog, mga kapatid. Luke chapter 1, verse 38. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 38. At sinabi ni Maria,
narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Amen. At iniwan siya ng anghel. Amen. Mangyari sa akin ang ayong sa iyong salita. Sabi ng angel, maglilihi ka. Manganganak ka ng batang lalaki, tatawagin siyang Jesus. Mga inmahal, imbis na matakot si Maria, mga kapatid ko, may takot eh. Kaya lang mga kapatid, ano ang kanyang panalangin, mga inmahal? Lord, be it unto me. Mangyari sa akin ang sinasabi mo, ayon sa iyong salita. Be it unto me, according to thy words. Amen. Ibig sabihin, be it unto me, mga inmahal. Ganon din sa mga Kristiyano, mga kapatid. Kung gusto mong maggamit ng mahal na Panginoon, mga inmahal, Lord, use me. Amen. Praise the Lord, mga inmahal. Kaya hindi magamit ng mahal na Panginoon kasi may takot, mga kapatid, baka hindi ko kaya eh. Baka hindi ko makayanan, baka pag nangaral ako, hindi ako paniwalaan. Baka pag nagpatotoo ko, tawanan ako ng mga tao. Amen ba? Praise the Lord. Baka pag nagpagamit ako bilang mga awit ay magsintunado-sintunado ako, nakakahiya. Nauunahan tayo ng takot. Amen. Pero alam nyo ba, mga minamahal ko, tayo na yata, mga kapatid ko, yung mga awit na hindi man tayo, mga minamahal, talagang nag-aral sa music school, mga minamahal, nung una pang panahon. Pero pag umawit po ang choir, mga kapatid ko, talagang angel voice. Amen? Minsan, mga minamahal, nagkrusada tayo, mga kapatid. Formation, mga minamahal ang mga choir natin. Habang dumadaan, mga minamahal. Yung mga kapatiran, mga baguhan, mga kapatid ko nakatayo at dumadaan yung mga choir. Ano sabi nila, mga kapatid? Bakit pare-pareho yung pabango nyo? Bakit naamoy namin kayo pagdaan nyo sa amin? Isa lang ang pabangong naamoy namin sa inyo. See? Mahal na Panginoon ang naamoy nila noon. Amen? Praise the Lord! Covered tayo, mga mahal, ng presence ng ating mahal. Palapakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Ganyan kabait, kabuti ang mahal na Panginoon sa ating balalagawain, mga kapatid ko. Mga minamahal, huwag tayong matakot, sabi ng Bible. Mga mahal, huwag tayong matakot na gamitin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Isa, natatakot tayo sapagkat obligasyon eh. Magkakaroon ako ng obligasyon. Baka hindi ko makayanan. Baka hindi ko magampanan. Alam nyo, si Maria, isang mahinang babae lang yan, mahal. Pero ginamit siya ng mahal na Panginoon. Mahinang babae pero ginamit ng mahal na Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil willing siyang magpasubmit, sumunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya dapat nasa atin po yung ability to submit and to surrender to the plans of God. Amen ba? Dapat nasa ating puso yun, mahal. Praise the Lord, mga kapatid ko. Pag hindi tayo sumunod ng 100%, mahal, nandun talaga yung takot mo eh, mga kapatid. Hindi ka makasulong sa spiritual. Mahal. Amen po? Minsan, meron kang magandang plano sa buhay mo, mahal, pero iba ang plano ng Diyos dyan kaysa sa plano ng buhay natin. Mga kapatid, may iba kang magandang plano sa iyong buhay, pero iba pala ang plano ng dakilang Diyos. Kaya yung ating mga plano, mahal, minsan nasisira, mga kapatid ko, sinisira ng mahal na Panginoon. Bakit? Para patunayan niya, mahal. Siya po ang magbibigay plano sa atin. Basahin natin, Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Gising pa po kayo, mahal? Praise the Lord. Ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, for my thought are not your thoughts. Ang pag-iisip ko, anak, hindi mo pag-iisip. Say amen. Ang daan ko, hindi mo daan. Hallelujah. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun kalayo ang plano ko sa plano ninyo. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Kumpleto po ang plano ng mahal na Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kaya wag na nating pangunahan. Amen ba? Kaya sasabihin sa iyo ng mahal na Panginoon, mahal,
Kumpleto na ang plano ko sa buhay mo, anak. Amen. Ako na ang bahala. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, susunod na lang tayo, mga kapatid ko, ang ano po yung pinagagawa ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya bawat ginagamit ng dakilang Diyos, mga minamahal, tawag dyan, big assignment. Amen. Mga kapatid ko, big assignment po yan. Paano tayo magkakaroon ng assignment, mga minamahal ko? Suportahan mo ang church. Assignment yan. Amen ba? Suportahan natin yung spiritual leader natin. Mga minamahal, assignment po yan. Tumulong ka sa pagpapaganda ng church, mga kapatid, assignment yan. Mag-ayuno tayo, mga minamahal, palagi sa ikakaayos ng ating gawain, assignment yan. Habang buhay yan, mga minamahal, gagawin natin. Pinagpipray natin, mga minamahal, yung ating mga kapatiran. Hanggang sa pagbabalik ng mahal ng Panginoon, mga minamahal, assignment natin yan. Pinalalakas mo yung mga nanghihina. Mga minamahal, assignment natin yan. Amen ba? Yung mga minamahal, napakapalad ng taong binigyan ng mahal na Panginoon ng pagkakataong gumawa sa kanyang ubasan, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, huwag nating sabihin, mga kapatid, iba na lang. Iba na lang po, mahal ng Panginoon, mas sigit sila sa akin, matalento. Hindi po. Mga minamahal, si Mary nga mahinang babae lang, mga kapatid Ginamit ng mahal na Panginoon Amen? At meron pa akong nakita mga minamahal dito, yung mga shepherd po. Alam niyo ba, mga minamahal, unang-unang nangaral sa pagsilang ng sagol, mga shepherd. Unang-unang ginamit ng mahal na Panginoon, mga shepherd. Pero yung mga shepherd na yun, mga minamahal, sila po yung tinatawag nating the most neglected and rejected people. Kasi lagi sila sa farm, lagi sila sa bukid, lagi sila may mahal doon sa pastulan. Mahirap ang buhay nila. Mga amoy tupa ang kanilang katawan, mga minamahal. Marumi sila. Pero sabi ng dakilang Diyos sa kanila, fear not. Fear not. Amen. For behold, I give you good tidings. Lahat magsabing, praise the Lord. Ganon din tayo. Tayo po, mga minamahal, ay mga neglected and rejected people dati. Mga minamahal ko, hindi tayo pinapansin, mga minamahal ko, ng lipunan. Pero nandito tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inayos ang buhay. Pinagpalang buhay. Pinagaling sa karamdaman na bunga ng kasalanan. Pinatawad sa kasalanan, mga minamahal. Tinugon sa panalangin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya huwag tayong mag-alinlangan, mga kapatid. Amen. Alisin natin yung takot sa puso. Alisin natin yung takot sa puso, mga minamahal. Yung overthinking, mga kapatid, alisin natin yon. Amen ba? Yung iniisip mo pa, mga minamahal, binababado pa yung isip mo sa mga nagdaan, nakaraan. Mga minamahal, matatalo ka dyan, mga kapatid. Amen. Huwag mo nang isipin yung nakaraan. Past is past, mga minamahal. Huwag mong isipin yung future, mga kapatid. Isipin mo yung ganon. Yung ngayon, mga minamahal. Isipin mo yung ngayon, yung magagawa mo sa mahal na Panginoon ngayon. Now is the day of salvation. Amen. Amen. Mga minamahal. Huwag muna yun. Huwag muna yung nakaraan, mga minamahal. Huwag muna yung darating, mga kapatid. Dakilang Diyos ang bahala dyan. Amen ba? Pagka nababad yung mind mo dyan, mga minamahal, takot ang papasok. Bubulong sa iyo yung diablo, mga minamahal, hindi ka pa pinatawad. Marumi ka, hindi ka pinatawad. Mga minamahal. Hindi, mga kapatid. Ang dakilang Diyos natin, na aking paboritong verse, mga minamahal, sa Hebreo chapter 8, verse 12. Sabi ng Bible, sabi ng talatang yan, mga minamahal, mapalad ang mga taong ang kanilang kasalanan ay pinatawad ng dakilang Diyos. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng mahal na Panginoon. Tingnan natin. Hebreo 8:12. Dagdag natin itong mahal. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alahanin pa. Ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. Lahat magsabing praise the Lord. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ganyan kabait ang ating mahal na Panginoon. Amen. Panghawakan mo yan. Panghawakan mo yan, mga mahal. Overthinking, mga kapatid, alisin mo yan. Dahil pag hindi mo inalis yan, mga mahal, fear, papasok. Fear will take you backward and not forward. Fear will prevent us from doing the will of God.
Yan ang mga resulta niyan, mga mahal. Yung fear, mga kapatid ko, imbis na pasulong ka, atras ka eh. Matatakot ka, mga mahal eh. Susuko ka na eh, mga kapatid. Oh, tingin mo tuloy sa problema, ang laki ng problema. Ang liit ng Diyos. Amen? Amen po, mga mahal. Yung fear, mga minamahal ko, yan po yung pumipigil eh. Pumipigil para hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos eh. Mga kapatid. Kaya, ang ganda ng ating title. Fear not. Amen. Fear not, my child. Praise the Lord. Lahat tayo paggamit. Lahat tayo paggamit sa mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya itong 2025, mga kapatid ko, ang alam ko, mga kapatid, ang pinakamagandang buhay itong 2025, yung may mga Kristo sa puso eh. Amen ba? Pag may Kristo ka sa puso, mga minamahal ko, maganda ang future mo. Lahat magsabing, praise the Lord. May mahal, huling talata natin, mga kapatid, bago tayo umawit. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Amen. Umanda yung ating mga instrumentalist, may mahal. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen. Sa Tagalog, mga minamahal, ay kagalingan eh, mga kapatid. Hindi tayo binigyan ng dakilang Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kahusayan. Lahat magsabing amen? Praise the Lord, mga mahal. Ngayon, mga kapatid ko, patuloy tayo sa ating paglilingkod, mga mahal. Amen. Ang pagsubok, nandyan lang yan, mga kapatid. Mga trials, nandyan lang yan, mga mahal. Ang magandang gawin dyan, mga kapatid, kahit may trials kayo, may pagsubok ka, mga kapatid ko, itataas natin lagi ang kamay natin. Magpupuri tayo lagi sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga mahal? Mga kapatid, kaya minsan, mga mahal, pag may pagsubok ka, nananamantalang kaaway, mga mahal eh. Lalo pag may nararamdaman ka, mga mahal, sa katawan, mga kapatid, mananamantalang kaaway, mga mahal, paparamdam niya sa iyo, mga kapatid ko, parang nakakatamad magpuri. Parang nakakatamad manalangin, mga mahal. Lalo kang magugupo niyan. Amen ba? Mga minamahal, kaya mga kapatid, kung meron kang nararamdaman, mga minamahal, dito ka mga kapatid magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pagpupuri sa dakilang Diyos, ang kalakasan natin. Amen po ba? Dito tayo gumagaling, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ang mahal pa yun. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Awitan natin ang dakilang Diyos. Fear not, my child. I Fear the Lord. never was afraid to try once more. That fire in my soul had fled. That's when Jesus came and said, give the strength you need to raise you up and to succeed and for vision into the night. To you I give these words of Lahat po tayo may mahal. Fear not, my child. Pag-uusap ng dakilang Diyos sa ating Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. I'm with you always, all the time. I feel every pain
you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. He said, my child, don't look behind. Hallelujah. Discouragement is all you'll find. Don't watch the waves that roll the sea. Just focus your eyes on me. Yes, Lord. You shattered. And you This eternal fear not. fear not, my child. I'm with you always. I feel every pain and every tears I see. Hallelujah, 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 hallelujah. Fear not, my child. I'm with you always, all the time. I know how to care for what belongs to me. Fear not, my child. Hallelujah. Fear not, my child. I'm with you always, all the time. I feel every pain and every tears I see. Fear not, my child. I'm with you always. I know how to care for what belongs to me. Fear not, my child. I'm with you always. I feel every pain and every tear I see. Yes, fear not, my child. I'm with you always. I know how to care for what belongs to me. I know how to care for what belongs to me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka dakilang Diyos. God bless you po. Ating reverend preacher. Hallelujah. Sa ating mga panalangin, ating po napakinggan. Hallelujah. Ang sabi nga po ng last verse na ating nabasa,
God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Hallelujah. Walang takot na ibigay sa atin ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga ng Biblia, a fearful and unbelieving, hallelujah, ay itatapon doon sa impyerno. Kaya nga po, hallelujah, ang ating Diyos ay buhay. Sa ating pinakamalapit na walang imposible. Hallelujah. Tayo ang dahilan kung bakit nagkatawan-tao ang ating dakilang Diyos. Puno-puno ang pag-ibig ang ating pinakamahal na Pinoon. Ito po ay ating ang kinilahat. Hallelujah. Ito po ay mana ng anak ng ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Anumang takot, alisin po ito ng ating dakilang Diyos. Dahil nga po ang sabi, hindi po ito nagmumula sa ating pinakamahal na Pinoon. Tamang pag-isip ang nagmumula sa ating pinakamahal na Kristo. Hallelujah. Tayo po ay magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon. Upo amang banal na sa langit, sa maparehang pangalan niyo po, aming pinakamahal na Kristo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa inyong pagmamahal, kayo kabutihan sa bawat isa amin. Narito po kami, dakilang Diyos, mga hinirang, pinili, mahal na Pinoon. Kami po ay buong puso nagsusumamo sa iyo. Sa mga panalangin po namin, beloved Pastor Lisa Dalmida, you're in time prophet, O God. Dakilang Diyos, sa inyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, pag-alinlangan, upang magkaroon ng takot, dakilang Diyos. Kami po ay iyong patawarin. Patawad, mahal Panginoon. Ayaw po namin buhay na mayroong takot. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos. Sasamahan niyong bawat isa amin, mahal Panginoon. We believe in thee, O God. Dagdagan niyo po yung panampalataya sa iyo. Sa unang dalangin po na yung Pastor Rita, huwag palang kamay. Mayroon po kami pangailangan, mahal Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Hallelujah. Ating sawatayin, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng dahilan ng mga pananakot, pag-alinlangan sa ating pinakamahal na Panginoon. Wala imposible sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mayroong magagawa ang ating pinakamahal na Panginoon. Isipin po natin, hallelujah, sa po na palanginan ni Pastor, siya po naglilihan sa bawat isa atin, hallelujah, isang bilang point of contact, isang kamay sa ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, financial problem, hallelujah, mga problema natin, mga loved ones, dalawang kamay po natin itataas. Hallelujah, walang distansya sa hallelujah sa panalangin. Upo, mahal na Panginoon, narito po yung mga anak, dakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na puno-puno ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Sa mga panalangin po namin, mahal galang Pastor Lisa Dalmida, you're in time prophet, O God, dakilang Diyos, yun at ipagpalang kamay, mahal Panginoon. Meron po kayong pangailangan sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga parang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas. Lahat ng uri na gawa ng kaaway, lahat ng uri na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng uri na karamdaman na aming pinapalayas. Di mo yung karamdaman, cast out sa mga parang pangalan ni Jesus. Kagalingan right now sa pangalan ni Jesus. Problema, kahirapan, pananakot, unbelief, doubt, cast out. In the mighty name of Jesus, demons of carnality, pride of life, vainglory, demons cast out in Jesus' name. All vices be gone, all problems is over right now. Sa mga parang pangalan ni Jesus, lahat ng karamdaman cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon, ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At atin na pong inangkin ang mga katugunan natin panalangin, mga sa panalangin po natin, Pastor, tayo po tinutugon na hallelujah ng ating pinakamahal na Panginoon. At ating papurihan ng ating dakilang Diyos sa pamagitan nating pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Patuloy